Isang mapagpalang hapon po sa inyong lahat, mga minamahal naming tagapakinig. Muli, narito ang inyong lingkod upang samahan kayo sa isang panibagong paglalakbay ng puso. Isang kwentong susubok sa tatag ng isang pamilya at sa tibay ng pagmamahal ng isang ina. Sabi nila, walang katumbas ang sakripisyo ng isang magulang para sa ikabubuti ng kanyang anak. Ngunit paano kung ang mismong pagmamahal na yon ang gamitin laban sa kanya? Paano kung ang tahanang binuo ng pangarap at pinuno ng masasayang alaala ay biglang maging isang hawlang ginto? Kung saan ang bawat sulok ay saksi sa tahimik na pagdurusa. Ang amoy ng basang lupa matapos ang panandaliang ambon ay tila musika sa pang-amoy ni Liwayway Dalisay. Sa kanyang edad na 66, ang paghahalaman na lamang ang isa sa mga iilang bagay na nagbibigay sa kanya ng dalisay na kaligayahan. Bawat bulaklak ng bougainvillea na kanyang inaalagaan sa bakuran ng ang tahanang dalisay ay tila isang alaalang pinagyayaman. Ang bahay na ito, hindi lamang ito isang istrukturang gawa sa kahoy at semento. Ito ang buhay niya. Ito ang mga pangarap na binuo nila ng kanyang yumaong asawang si Ricardo. Habang marahan niyang tinatanggal ang mga tuyong dahon sa isang halaman ng gumamela, bumalik sa kanyang isipan ang mga ngiti ni Ricardo. Naaalala pa niya ang araw na inilatag nito ang plano ng bahay sa kanilang harapan. Dito, liwayway ko, sabi nito noon. Dito natin palalakihin ang ating mga anak. Dito tayo tatanda. At tinupad nga nila iyon. Sa bahay na ito, lumaki ang kanilang kaisa-isang anak na si Lino. Sa bawat sulok nito ay may nakakubling halakhak ng isang batang naglalaro. May mga bakas ng mga yapak na ngayon ay ganap ng lalaki. Kaya naman nang pumanaw si Ricardo, 5 taon na ang nakalilipas. Ang bahay na ito ang naging kanlungan ng kanyang kalungkutan. Ito ang natitirang testamento ng kanilang pagmamahalan. Isang kaluskos mula sa tarangkahan ang pumutol sa kanyang pagmumuni-muni. Pumasok ang kanyang manugang na si Mahalina at kahit nakatalikod si Liwayway, ramdam niya ang bigat sa bawat hakbang nito. Wala ang karaniwang sigla sa pagbati nito. "Nanay, nandito na po ako," sabi ni Mahalina sa isang tonong pagod. Humarap si Liwayway, isang matamis na ngangiti ang isinalubong sa manugang. "O Mahalina, anak, kumusta ang araw mo?" Ngunit ang namangiting iyon ay unti-unting napawi nang makita niya ang itsura ng dalaga. Gusot ang damit nito at may namumuong kung anong lungkot sa mga mata nito. Nagbuntong hininga ito ng malalim, isang tunog na tila mas mabigat pa kaysa sa karaniwan. "Ayos lang po, anay. Medyo napagod lang po sa trabaho," sagot nito. Ngunit alam ni Liwayway na may higit pa roon. Sa loob ng 2 taong pagsasama nila sa iisang bubong mula nang ikasal ito kay Lino, kabisado na niya ang bawat kilos nito. Pumasok sila sa loob ng bahay. Habang naghahanda ng hapunan si Liwayway, isang simpleng prinitong isda at ginisang gulay. Naupo lamang si Mahalina sa hapagkainan, nakatingin sa malayo. "Kumain na muna tayo," yaya ni Liwayway. Pinilit ni Mahalina ng ngumiti. Kumuha siya ng kanin at isang maliit na piraso ng isda. Ngunit pagkatapos ng ilang subo, ibinaba nito ang kubyertos. "Nawalan po ako ng gana." "Nay? Bakit anak? May problema ba?" Malumanay na tanong ni Liwayway. Muling bumuntong hininga si Mahalina. "Naalala ko lang po si Mama. Tumawag po kasi siya kanina. Masama na naman daw po ang pakiramdam." "Ganoon ba? Sinabi ba kung ano ang sakit niya?" "Iyon pa rin po, Nay. Ang puso niya. Sabi ng doktor, kailangan daw niyang kumain ng mga masusustansyang pagkain, mga sabaw, nilaga, mga pagkain na magpapalakas sa kanya." Ang paraan ng pagsabi nito ay tila isang patutsada sa simpleng hapunan na nakahain sa kanilang harapan.
Nakaramdam ng mumunting kirot si Liwayway sa kanyang dibdib, ngunit ipinagsawalang bahala niya ito. Hindi na muling nagsalita si Mahalina hanggang sa dumating si Lino mula sa trabaho. Isang tipid na lamang ang bati nito sa ina bago siya agad hinila ni Mahalina papasok sa kanilang silid. Naiwan si Liwayway sa hapag, mag-isang tinapos ang pagkain. Ang katahimikan ng malaking bahay ay biglang naging isang mabigat na kumot na bumalot sa kanya. Mula sa kusina, habang siya'y naghuhugas ng mga plato, naririnig niya ang mahihinang bulungan mula sa silid ng mag-asawa, isang tunog na tila mga bubuyog na gumagawa ng sarili nilang mundo, isang mundong hindi na siya kasali. Nang matapos sa gawain, dahan-dahan siyang umakyat patungo sa kanyang silid. Nadatnan niya si Mahalina na nag-aabang sa labas ng kanyang pinto. Ang mga mata nito ay mamasa-masa na. "Bakit anak?" tanong ni Liwayway. Puno ng pag-aalala, lumapit si Mahalina. Ang boses ay naging isang mahinang bulong na puno ng pekeng dalamhati. "Nanay." Simula nito, pinipiga ang bawat salita para magkaroon ng bigat. Tumawag po ulit si Mama. Sinugod daw po siya sa ospital kanina. Sabi po ng doktor. Huminto ito. Tila nag-iipon ng lakas para sabihin ang isang napakasamang balita. Hinawakan ni Liwayway ang braso nito. Ano ang sabi ng doktor? Tumingin si Mahalina sa kanya. Ang mga mata ay pununo ng kalkuladong desperasyon. Sabi po ng doktor, baka kailanganin ng malaking halaga para sa sakit ni Mama. Hindi ko na po alam ang gagawin. Kinabukasan, sinubukan ni Liwayway na ibalik ang lahat sa normal. Naghanda siya ng paboritong almusal ni Lino, sinangag, itlog na maalat at pritong tuyo. Umaasa siyang ang pamilyar na amoy ng kanilang agahan ay magtataboy sa tensyong namuo kagabi. Ngunit ang pag-asa ay parang usok na mabilis na naglaho. Lumabas si Mahalina sa kanilang silid. Suot pa rin ang damit pantulog. Maputla ang kanyang mukha at bahagyang maga ang kanyang mga mata, na tila resulta ng isang gabing walang tulog at puno ng pag-iyak. Naupo ito sa hapagkainan, ngunit hindi man lang ginalaw ang mga pagkaing nakahain. "Hindi ka ba kakain, anak?" tanong ni Liwayway. Pinipilit na maging masigla ang boses. Umiling si Mahalina. Ang tingin ay nasa kawalan. "Wala po akong gana, Nay. Paano po ako makakalunok ng pagkain kung iniisip ko ang kalagayan ni Mama?" Ang bawat salita ay may kasamang bigat. Isang sandatang idinisenyo upang iparamdam sa lahat ang kanyang pagdurusa. Nang lumabas si Lino, ang masayang mukha nito ay agad na naglaho nang makita ang asawa. Lumapit siya rito at marahang hinaplos ang likod. Walang imik na naupo si Lino at nagsimulang kumain, ngunit ramdam ni Liwayway ang pag-aalinlangan sa bawat kilos ng kanyang anak. Ang almusal, na dapat sana'y pagsasaluhan nila ng masaya, ay naging isang tahimik na pagtitipon na puno ng hindi masambit na mga salita. Pagkatapos kumain, pumasok ang mag-asawa sa kanilang silid at doon nagsimula ang mga bulong. Sa simula, mahina lamang ito. Halos hindi marinig. Ngunit habang nag-aayos si Liwayway sa kusina, unti-unting lumalakas ang mga boses. Hindi niya maintindihan ang lahat ng salita, ngunit sapat na ang tono para ipinta ang isang larawan ng alitan. Boses ni Mahalina ang nangingibabaw. Mataas, puno ng hinanakit, at may bahid ng panunumbat. Ang boses naman ni Lino ay mahinahon, nagpapaliwanag, ngunit tila laging napuputol. "Hindi mo ba naiintindihan, Lino? Pamilya natin ito." Narinig ni Liwayway ang sigaw ni Mahalina. "Kailangan nating gumawa ng paraan." "Pero Mahalina, hindi ganoon kadali iyon," sagot ni Lino. Ang boses ay nagmamakaawa. Sumunod ang isang matagal na katahimikan na binasag lamang ng isang mahinang hikbi. At alam na alam ni Liwayway
kung kanino galing ang mga iyak na yon. Ang mga luha ni Mahalina, ang pinakamabisa nitong sandata laban sa kahinaan ng kanyang anak. Ilang sandali pa, bumukas ang pinto ng silid. Lumabas si Lino na may mabigat na balikat at gulong-gulong isipan. Nilampasan lamang siya nito na tila hindi siya nakita. Kinahapunan, natagpuan ni Liwayway ang kanyang anak na nakaupo sa hardin sa parehong lugar kung saan siya nagmumuni-muni kahapon. Ang pagkakaiba lang, ngayon, ang mukha ni Lino ay puno ng gusot, hindi ng kapayapaan. Dahan-dahan siyang lumapit at naupo sa tabi nito. "Anak," tawag niya. Tumingin si Lino sa kanya at sa mga mata nito, nakita ni Liwayway ang isang batang nalilito. "Nay, may problema ba kayo ni Mahalina?" Umiling si Lino. "Wala po, Nay. Nag-aalala lang po talaga siya kay Tita Corazon." Sinubukan ni Lino ng ngumiti, ngunit hindi nito maitago ang lungkot sa likod niyon. "Naalala niyo po ba noong bata ako, Nay? Dito po sa hardin na tayo naglalaro. Tinuturuan niyo po akong magtanim." Gumaan ang pakiramdam ni Liwayway. "Oo naman, anak. Paborito mong itanim noon ang mga sunflower. Dahil sabi mo, para silang araw na laging nakangiti." "Opo nga po," sabi ni Lino, isang tunay na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. "Ang dami na pong nagbago, no? Dati, ang problema ko lang ay kung paano didiligan ang mga halaman. Ngayon," huminto siya, tila naghahanap ng tamang mga salita. "Ngayon, malaki ka na. May sarili ka ng pamilya. Natural lang na mas mabigat na ang mga responsibilidad mo." Malumanay na sabi ni Liwayway. Tumango si Lino. Tumingin ito sa paligid, sa kabuuan ng bahay at ng malawak na lupain nito. "Ang ganda pa rin po dito, Nay, mula noon hanggang ngayon." Pagkatapos ay bumuntong hininga ito. "Narinig ko po sa mga kaibigan ko, ang lupa daw po dito sa Baryo Sinagtala, sobrang taas na daw po ng halaga ngayon." Ang mga salitang yon ay tumama kay Liwayway na parang isang malakas na sampal. Biglang nanikip ang kanyang dibdib. Ang kaninang magaan na pag-uusap tungkol sa mga alaala ay naging isang tulay patungo sa isang paksang kinatatakutan niya. Naintindihan na niya ngayon kung saan patungo ang usapan. Ito na iyon. Ang simula ng lason. Pinilit niyang maging kalmado ang kanyang boses. Ang halaga ng isang bagay, Lino, ay hindi laging nasusukat sa pera. "Alam ko po, Nay, pero ang bahay na ito," pagpapatuloy ni Liwayway, ang boses ay bahagyang nanginginig. "Ang bawat piraso nito ay alaala ng tatay mo. Ang bawat halaman sa hardin na ito ay pinaghirapan namin. Para sa akin, Lino, ang tahanang dalisay ay hindi mabibili ng kahit anong halaga. Ito ay napakahalaga." Isang anino ang dumaan sa likuran nila. Doon, nakatayo si Mahalina sa may pintuan. Narinig ang huling sinabi ng kanyang biyenan. Lumapit ito. Isang pekeng ng ngiti ang nakapaskil sa kanyang mga labi. Ngunit ang kanyang mga mata ay matalim na parang punyal. "Opo naman po, Nay. Napakahalaga po talaga ng bahay na ito," sabi niya sa isang matamis, ngunit may lasong tono. "Pero, Nay, ang buhay po ng mama ko, napakahalaga rin." Ang mga sumunod na araw ay naging isang walang katapusang pagsubok para kay Liwayway. Ang hangin sa loob ng tahanang dalisay ay naging mabigat at malamig. Ang mga ngiti ay naging pilit. Ang mga pag-uusap ay naging bihira at laging may kasamang panunumbat. Ang giyera ay hindi na idinadaan sa mga bulong. Ito'y naging isang tahimik, ngunit brutal na labanan ng isipan at damdamin. Isang umaga, habang naghahanda ng kape si Liwayway, napansin niya ang isang makintab na papel na nakapatong sa ibabaw ng hapagkainan. Isa iyong flyer
mula sa isang real estate company. Nakalarawan doon ang isang modernong bahay at sa ibaba nito, nakasulat sa malalaking numero ang presyo ng mga ari-arian sa kanilang lugar. Mga presyong may 6 na 0. Alam niyang hindi iyon aksidente. Iyon ay isang mensahe, isang paalala, isang ultimatum na iniwan ni Mahalina para sa kanya. Dinamdam niya ang lamig na gumapang mula sa kanyang tiyan paakyat sa kanyang dibdib. Ang mas masakit pa para kay Liwayway ay ang pagbabago ni Lino. Ang kanyang anak, ang kanyang kaisa-isang Lino, ay nagsimulang umiwas sa kanya. Hindi na siya nito tinitingnan ng diretso sa mata. Kapag nagkakasalubong sila sa pasilyo, yumuyuko ito at nagmamadaling lumakad. Kapag tinatawag niya ito, ang sagot lagi ay isang mabilis na, "Opo, nay," na walang kasunod na paglingon. Isang hapon, nakita niya itong nag-aayos ng sirang gripo sa lababo. Lumapit siya, dala ang isang baso ng malamig na tubig. "Anak, magmeryenda ka muna," alok niya. "Salamat po, Nay," sabi ni Lino, ngunit ang tingin ay nanatili sa kanyang ginagawa. Hindi man lang nito inangat ang ulo. Kinuha nito ang baso, ininom ang tubig sa isang lagukan, at ibinalik ito sa kanya. Pagkatapos ay bumalik na ito agad sa pagkukumpuni na tila ba isa siyang estrangherong nag-alok ng tulong. Ang bawat pag-iwas ni Lino ay isang punyal na tumatarak sa puso ni Liwayway. Mas matalas, mas masakit kaysa sa anumang masasakit na salita na kayang bitawan ni Mahalina. Dahil sa pag-iwas na yon, nakikita niya ang anino ng kanyang pagkatalo. Ang kanyang anak ay unti-unti nang kinakain ng impluwensya ng asawa nito. Ang pinakamatinding dagok ay dumating isang gabi. Gaya ng dati, naghanda si Liwayway ng hapunan para sa kanilang tatlo. Ngunit nang tawagin na niya ang mga ito para kumain, lumabas si Mahalina mula sa silid na may dalang 2 plato ng pagkain. "Nay, pasensya na po kayo," sabi nito sa isang boses na nagpapanggap na magalang. "Doon na lang po kami sa sala kakain ni Lino. May mahalaga lang po kaming pag-uusapan tungkol sa future namin." Napatulala si Liwayway. Ang hapagkainan, na minsan ay sentro ng kanilang pamilya, ay biglang naging isang malawak at walang laman na espasyo. Pinanood niya ang kanyang anak at manugang na naupo sa sofa. Binuksan ang telebisyon at nagsimulang kumain na parang wala lang. Walang imik na naupo si Liwayway sa kanyang silya sa hapagkainan. Ngunit ang lugar na yon ay napakalaki para sa isang tao. Tumayo siya, kinuha ang kanyang plato, at dinala ito sa maliit na mesa sa kusina. Doon, sa ilalim ng malamlam na ilaw ng bombilya, kumain siyang mag-isa. Ang pagkain ay tila abo sa kanyang panlasa. Ang bawat subo ay isang pakikibaka. Mula sa sala, naririnig niya ang malakas na tunog ng telebisyon at paminsan-minsan ang halakhak ni Mahalina na sinasabayan ng mahinang tawa ni Lino. Ang mga tunog na yon ay tila mga pader na lalong naghihiwalay sa kanya sa sarili niyang mundo. Siya ay isang bisita na lamang sa sarili niyang pamamahay. Nang patapos na siyang kumain, narinig niya ang boses ni Mahalina. Sadyang nilakasan para marinig niya. "Hey Lino, kung mahal ka lang talaga ng nanay mo, hindi niya hahayaang maghirap ka ng ganito. Hindi niya tayo titingnang nahihirapan habang nakaupo siya sa isang bahay na nagkakahalaga ng milyon-milyon." Hindi na napigilan ni Liwayway ang isang butil ng luha na pumatak mula sa kanyang mata at bumagsak sa kanyang plato. Hindi siya nakatulog ng gabing iyon. Ang mga salita ni Mahalina ay paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Bumangon siya mula sa kama, uhaw na uhaw. Dahan-dahan siyang naglakad palabas ng kanyang silid patungo sa kusina. Madilim at tahimik ang buong kabahayan. Ngunit habang papalapit siya sa sala, narinig niya ang isang mahinang boses. Boses iyon ni Mahalina. Nakabukas ng bahagya ang pinto ng silid nito. Sumilip siya. Nakita niya itong nakaupo sa kama,
May kausap sa telepono. Ang boses nito ay hindi na malungkot o puno ng pag-aalala. Ito'y masaya, may halong pananabik at pagmamayabang. Oo naman, May. Huwag kang mag-alala. Sabi ni Mahalina sa kausap nito, may kasamang mahinang tawa. Malambot na ang puso ng matandang yon at medyo ulyanin na. Konting-konti na lang, bibigay na rin yon. Malapit na nating makuha ang bahay. Sa sandaling iyon, ang lahat ng sakit at kalungkutan na naramdaman ni Liwayway ay biglang naglaho. Ito'y napalitan ng isang bagay na matagal na niyang hindi naramdaman. Isang matinding lamig. Isang lamig na nagpatigas sa kanyang puso at nagbigay ng kakaibang linaw sa kanyang isipan. Hindi na siya tumuloy sa kusina. Dahan-dahan siyang bumalik sa kanyang silid. Isinara ang pinto ng walang ingay. Umupo siya sa gilid ng kanyang kama sa gitna ng dilim. Ang mga luha ay natuyo na. Ang babaeng kaawa-awa at nagdurusa ay nawala na. Sa kanyang lugar, isang bagong Liwayway ang isinilang. Isang Liwayway na may apoy sa kanyang mga mata. Hindi na siya iiyak. Hindi na siya magmamakaawa. Oras na para lumaban. Kinabukasan, isang bagong Liwayway ang humarap sa umaga. Ang bigat sa kanyang dibdib ay napalitan ng isang kakaibang bigat ng layunin. Ang kanyang mga kilos ay naging mas mabagal. Ang kanyang mga mata ay tila mas malabo. Isang perpektong pagganap na sinimulan niyang isabuhay. Kung gusto ni Mahalina na ng isang matandang ulyanin, ibibigay niya ito. Sa kusina, habang nag-aabot ng mga plato para sa almusal, sinadya niyang manginig ang kanyang kamay. Isang plato ang nahulog mula sa kanyang pagkakahawak at nabasag sa sahig na may malakas na kalansing. Naku, bulalas niya, tila nagulat at nataranta. Mabilis na lumabas si Mahalina mula sa silid. Isang iritadong ekspresyon ang bakas sa kanyang mukha bago niya ito pinalitan ng pekeng pag-aalala. Naku, Nay, ayos lang po ba kayo? Hayaan niyo na po. Ako na ang magliligpit niyan. Habang pinupulot ni Mahalina ang mga bubog, isang maliit na ngisi ang sumilay sa labi nito. Isang nangiting nagsasabing, "Sinasabi ko na nga ba?" At nakita yon ni Liwayway. Magaling, sabi ni Liwayway sa kanyang sarili. Magpatuloy ka lang sa pag-arte. Kinahaponan, nagpaalam siyang pupunta sa simbahan. Magdarasal lang ako, mga anak. Ipagdarasal ko ang kalagayan ni Corazon. Ito ang perpektong dahilan. Walang kokontra sa isang matandang nais manalangin. Ngunit hindi sa simbahan, dumiretso ang kanyang mga paa. Sumakay siya ng tricycle patungo sa bayan. Sa halip na pumasok sa mga modernong tindahan, hinanap niya ang isang maliit at lumang electronic shop na nakatago sa isang eskinita. Ito ang tipo ng tindahan na hindi pag-iisipang puntahan ni Mahalina. Magandang hapon po, bati niya sa matandang lalaking nagbabantay. Meron po ba kayong, ano nga ulit yon? Yung kumukuha ng boses? Voice recorder po ba, Inay? Tanong ng tindero. Oo, iyon nga. Yung pinakamadali lang sanang gamitin. Yung isang pindot lang, ayos na. Mahina na kasi ang mata ko sa mga maraming buton. Ipinakita sa kanya ng tindero ang isang maliit, itim na aparato. Hindi mas malaki sa kanyang hinlalaki. Itinuro nito ang iisang pulang buton. Ito po, Anay. Pindutin niyo lang po ito para mag-record. Pindutin niyo ulit para huminto. Kinuha ni Liwayway ang kanyang pitaka at maingat na inilabas ang mga lukot na pera, ang naipon niyang pensyon sa loob ng ilang buwan. Habang binibilang niya ang bayad, naramdaman niya ang bigat ng kanyang desisyon. Ang perang ito sana ay para sa kanyang mga gamot o para sa biglaang pangangailangan. Ngayon, isinusugal niya ito para sa isang laban na hindi niya tiyak kung maipapanalo. Ngunit habang hawak na niya ang maliit na aparato, alam niyang tama ang kanyang ginawa. Ito na ang kanyang magiging armas. Nang gabing iyon,
Sa loob ng kanyang silid, ikinulong niya ang sarili. Sa ilalim ng liwanag ng maliit na lampara, pinag-aralan niya ang kanyang bagong gamit. Nanginginig pa ang kanyang mga daliri sa una, ngunit pagkatapos ng ilang pagsubok, nakuha na rin niya kung paano ito gamitin. Sinubukan niyang i-record ang sarili niyang boses, isang mahinang bulong. Pagkatapos ay pinakinggan niya ito. Ang kalidad ay malinaw. Malinaw na malinaw. Natagpuan niya ang perpektong taguan para dito. Isang maliit na bulsa sa loob ng luma niyang duster. Ang damit na halos araw-araw niyang suot sa bahay. Walang sino man ang mag-iisip na maghanap doon. Ang pagkakataon na kanyang hinihintay ay dumating makalipas ang 2 araw. Habang naghahapunan, muling naging tensyonado ang paligid. Sinusubukan ni Lino na pagaanin ang usapan, ngunit bawat salita niya ay sinasagot ni Mahalina ng isang buntong hininga. "Nay, masarap po ang luto niyong tinola," sabi ni Lino. Pilit na ngumingiti sa ina. "Salamat anak." "Ay naku Lino, kumain ka na lang," sabat ni Mahalina. Hindi man lang inaalis ang tingin sa kanyang plato. "May kailangan tayong pag-usapan mamaya." Pagkatapos ng hapunan, habang nagliligpit si Liwayway ng mesa, sinimulan na ni Mahalina ang kanyang litanya. "Hindi ko na alam kung saan tayo kukuha ng pera, Lino." Sabi nito, ang boses ay puno ng drama. Sabi ng doktor, baka kailanganin na si mama ng operasyon. Saan natin kukunin ang daan-daang libo? "Gagawa tayo ng paraan, Mahalina." Bago pa man magsimula ang mas mainit na pagtatalo, sinadya ni Liwayway na mahulog ang kanyang panyo sa ilalim ng mesa, malapit sa kinauupuan ng mag-asawa. "Ay, ang panyo ko," sabi niya sa isang mahinang boses. Habang nasa ilalim ng mesa, kunwari kinakapa ang panyo, mabilis niyang idinikit ang maliit na voice recorder sa ilalim ng kahoy na gilid ng mesa. Isang pindot sa pulang buton. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang tumayo, hawak ang panyo. "Ako na po ang maghuhugas, mga anak. Mag-usap na muna kayo riyan." Iniwan niya sila. Ang puso niya'y kumakabog ng malakas sa kanyang dibdib. Mula sa kusina, pinakinggan niya ang kanilang pagtatalo. "Hindi ko kayang ipilit si nanay, Mahalina. Bahay niya yon," narinig niyang sabi ni Lino. At doon, sumabog si Mahalina. Ang boses na kanina'y puno ng pag-aalala ay napalitan ng galit at pagkainip. "Bahay niya? Lino, pamilya tayo. Anong silbi ng bahay na yan kung mamamatay naman ang nanay ko dahil sa wala-wala tayong pera? Pagod na ako sa kahirapan na... To, kung hindi mo kaya, ako mismo ang gagawa ng paraan." Ang mga salitang yon ay musika sa pandinig ni Liwayway. Pagkatapos ng ilang minuto, bumalik siya sa sala. "Tapos na ba kayo, mga anak?" tanong niya. Tila walang narinig. Mabilis na nagbago ang mukha ni Mahalina. Muli itong naging maamo. "Opo, Nay. Magpapahinga na po kami." Nang makapasok na ang lahat sa kani-kanilang silid, bumalik si Liwayway sa hapagkainan. Kinapa niya ang ilalim ng mesa, kinuha ang recorder at pinindot muli ang pulang buton. Pagkatapos ay bumalik siya sa kanyang kwarto, isinara ang pinto at isinaksak ang maliit na earphone. Pinakinggan niya ang huling pag-uusap. Bawat salita ni Mahalina ay malinaw na malinaw. Isang malamig na ngiti ang gumuhitik sa kanyang mga labi sa gitna ng dilim. Ito pa lang ang simula. Ang init ng araw ay tila walang epekto kay Mahalina habang bumababa siya sa tricycle. Isang malawak na ngiti ang nakapaskil sa kanyang mga labi. Ang pagbisita sa kanyang ina, si Corazon, ay hindi isang obligasyon, kundi isang selebrasyon. Ito ang kanyang pahinga mula sa nakakasawang pag-arte sa bahay ng kanyang biyenan. Naabutan niya ang kanyang ina na nagdidilig ng mga halaman sa maliit nitong bakuran. Isang larawan ng kalusugan na taliwas sa kanyang mga ikinukwento kay Lino. Si Corazon
ay isang biyudang nasa edad 50, malakas pa, at walang anumang malubhang karamdaman maliban sa paminsan-minsang pagtaas ng presyo ng dugo. Ma, masiglang bati ni Mahalina. O anak, napadalaw ka. Sa lubong ni Corazon, ibinaba ang tabo. Kamusta na ang pag-arte mo doon? Hindi ka pa ba nahuhuli? Tumawa si Mahalina habang nagmamano sa ina. Ako pa ba, ma? Sa galing kong ito, ako ang bida sa teleserye ng buhay namin. At malapit na ang finale. Pumasok sila sa maliit na bahay na gawa sa kahoy. Simple lamang ito, ngunit malinis. Inilabas ni Mahalina mula sa kanyang bag ang isang sobreng papel at iniabot ito sa ina. O eto na po, gaya ng napag-usapan natin. Binuksan ni Corazon ang sobre at nakita ang isang makapal na bungkos ng 1,000 piso. Ang kanyang mga mata ay nagningning. Saan mo na naman kinuha ito, anak? Sa savings namin ni Lino, ma. Sabi ko, para sa mga paunang test mo sa ospital. Sabi ni Mahalina na may halong pagmamalaki. Ang hindi niya alam, para talaga yan sa bagong flat screen TV na gusto mo. Napapalakpak sa tuwa si Corazon. Napakatalino mo talagang bata ka. Manang-mana ka sa akin. Ngunit pagkatapos ng ilang sandali, isang bahid ng pag-aalala ang gumuhit sa kanyang muka. Pero anak, sigurado ka ba rito? Paano kung malaman ng asawa mo ang totoo? Paano kung hindi pumayag ang biyenan mo? Umupo si Mahalina sa silyang yantok at kumibit balikat. Ma, huwag kang mag-alala. Si Lino. Mahal na mahal ako niyan. Kahit anong sabihin ko, kahit gaano pa kasinungalingan, maniniwala yan. Basta ako ang nagsabi. At yung matandang yon, humalakhak siya. Ulyanin na, ma. Palagi nang nakatulala. Isang malaking drama lang sa ospital ang kailangan natin para tuluyan na siyang bumigay. Pero ang bahay na yon, ma, ay magiging atin. Sabi ni Mahalina, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa ambisyon. 4 milyon, ma. Isipin mo, hindi na tayo babalik sa ganitong buhay. Makakabili na tayo ng sarili nating bahay sa isang subdivision. Magpapatayo ako ng sarili kong negosyo. Hindi na tayo pagtatawanan ng mga kamag-anak natin. Tayo naman ang titingalain nila. Inilabas niya ang kanyang cellphone at nagsimulang mag-scroll. Ipinakita niya sa ina ang mga litrato ng mga magagarang bahay, mga mamahaling sasakyan, at mga alahas. Tingnan mo, ma. Ito ang buhay na para sa atin. Konting tiis na lang. Habang abala sila sa pagpapantasya, tumunog ang telepono ni Mahalina. Si Lino ang tumatawag. Agad niyang binago ang kanyang ekspresyon. Ang kaninang mukha na puno ng kasakiman ay napalitan ng isang mukha ng pag-aalala at paghihirap. Sinensyasan niya ang kanyang ina na tumahimik. Hello, mahal? Sagot niya sa telepono. Ang boses ay nanginginig at basag. Mahal, kamusta si tita? Anong sabi ng doktor? Tanong ni Lino sa kabilang linya. Ang boses ay puno ng pag-aalala. Mahal. Nagsimulang humikbi si Mahalina. Hindi maganda ang balita. Lalo lang daw lumalala. Baka kailanganin na siyang i-confine. Natatakot ako, mahal. Hindi ko alam ang gagawin natin. Huwag kang mag-alala. Nandito lang ako. Pupuntahan kita. Sabi ni Lino. Huwag na. Mabilis na sagot ni Mahalina. Mas kailangan ka dyan. Para kausapin si nanay. Ako na ang bahala dito kay mama. Mahal, pakiusap. Kailangan na nating gumawa ng paraan para kay mama. Sige. Gagawa ako ng paraan. Pangako. Desperadong sagot ni Lino. Nang ibaba na niya ang tawag, ang mga pekeng luha sa kanyang mga mata ay agad na natuyo. Isang ngiting tagumpayang sumilay sa kanyang mga labi.
Tumingin siya sa kanyang ina na nakatingin sa kanya ng may paghanga. Ang galing, di ba? Sabi niya. Hawak ko na siya sa leeg. Isang tulak na lang. Paano kung magmatigas pa rin ang biyenan mo? Tanong ni Corazon. Ma, sabi ni Mahalina. Tumayo at tumingin sa bintana. Tila nakikita na ang kanyang magandang kinabukasan. Lahat ng tao ay may kahinaan. Ang kahinaan ng matandang iyon ay ang kanyang anak. At ang kahinaan ng anak niya ay ako. Tumingin siya muli sa ina. Kaya maghanda ka na, ma. Ang pinakamagandang pag-arte ng buhay mo ay malapit nang magsimula. Isang malakas at sunod-sunod na katok sa pinto ang gumising sa diwa ni Liwayway. 10:00 na ng gabi at ang buong kabahayan ay dapat sana'y nahihimbing na. Ngunit ang mga katok ay tila nagmamadali. Puno ng sindak. Nay! Nay! Buksan niyo po ang pinto! Boses yon ni Lino, nanginginig at puno ng pagkasindak. Dali-daling bumangon si Liwayway. Ang puso niya'y nagsimulang kumabog ng mabilis. Kahit alam niyang bahagi ito ng isang palabas, hindi niya maiwasang madala sa tensyon. Pagbukas niya ng pinto, bumungad sa kanya ang mukha ng anak na basang-basa ng pawis at luha. Anak, anong nangyari? Si Mahalina po. Nay, tumawag po ang tita niya. Sinugod daw po sa ospital si Tita Corazon. Inatake daw po sa puso. Sabi ni Lino, halos hindi makahinga. Kailangan po nating pumunta doon ngayon na. Sa likod ni Lino, nakatayo si Mahalina. Nakasandal sa pader, umiiyak ng walang tunog. Ang kanyang buhok ay sadyang ginulo. Ang kanyang mukha ay pinapulula. Isang perpektong larawan ng isang anak na nag-aalala. Ngunit sa likod ng mga luhang yon, nakita ni Liwayway ang isang kislap ng tagumpay sa mga mata nito. Nagsimula na, sabi ni Liwayway sa kanyang sarili. Wala nang palitan pa ng salita. Nagmadali silang sumakay sa tricycle na nag-aantay sa labas. Ang biyahe patungo sa ospital ay isang tahimik na paglalakbay na binasag lamang ng mga hikbi ni Mahalina at ng mga salitang pampalubag loob mula kay Lino. Si Liwayway ay nanatiling tahimik. Ang mga kamay ay mahigpit na magkahawak sa kanyang kandungan. Sa loob ng bulsa ng kanyang duster, ang kanyang daliri ay nakahanda sa iisang buton ng recorder. Pagdating sa ospital, ang eksena ay mas naging madrama. Isang babae na ipinakilala bilang kapatid ni Corazon ang sumalubong sa kanila na umiiyak. Mahalina, iha, ang mama mo. Tita, kamusta po si mama? Humagulgol si Mahalina. Critical daw ang lagay niya. Nasa emergency room pa. Ang lahat ay tila isang eksena mula sa isang pelikula. Ang puting pader ng ospital, ang amoy ng gamot, ang mga taong nagmamadaling naglalakad. Lahat ay nag-ambag sa isang kapaligirang puno ng kaba. Umupo sila sa mga bakal na upuan sa labas ng emergency room. Si Mahalina ay umiyak ng umiyak sa balikat ni Lino, habang si Lino naman ay paulit-ulit na nagsasabing, magiging maayos din ang lahat. Si Liwayway ay nakaupo sa tabi nila, isang tahimik na manonood. Pinagmasdan niya ang bawat kilos, pinakinggan ang bawat salita. Alam niyang sa ilalim ng lahat ng ito, mayroon niyang isang malamig at kalkuladong plano. Pagkalipas ng halos 1 oras, lumabas ang isang doktor na may seryosong mukha. Ito na ang hinihintay nilang lahat. Sino po ang pamilya ni Mrs. Corazon Marasigan? Kami po, Doc. Mabilis na sagot ni Mahalina. Tumayo agad. Ako po ang anak niya. I'm sorry to say this, but your mother's condition is unstable. Sabi ng doktor sa isang malumanay ngunit may bigat na tono. Kitang-kita ni Liwayway kung paano ito sumulyap kay Mahalina. Isang halos hindi mapansing senyales na nagkumpirma ng kanyang hinala. Her heart is very weak. We need to perform a series of procedures and possibly an emergency operation to save her. Gawin niyo po ang lahat, Doc, kahit magkano, sabi ni Lino. Ang doktor ay bumuntong hininga.
That's the problem. The procedures are very expensive. We need an initial deposit of 500,000 pesos before we can proceed. Ang mga salitang yon ay tila isang bombang sumabog sa gitna nila. Napaupo si Mahalina, napahawak sa kanyang dibdib na tila siya naman ang inaatake. Saan? Saan tayo kukuha ng ganoong kalaking pera? Dito na umeksena si Lino. Ang kanyang pagkalito ay napalitan ng desperasyon. Lumuhod siya sa harap ng kanyang ina. Ang mga tao sa paligid nila ay nagsimulang mapatingin. Ang sahig ng ospital ang naging kanilang entablado. Nay, sabi ni Lino, ang boses ay basag. Ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Nay, pakiusap po. Tulungan niyo po kami. Hinawakan ni Liwayway ang braso ng kanyang anak. Sinubukang itayo. Tumayo ka riyan, Lino. Nakakahiya. Ngunit hindi nagpatinag si Lino. Mas lalo nitong hinigpitan ang hawak sa kamay ng ina. Hindi po ako tatayo dito, Nay. Hanggat hindi po kayo pumapayag. Nay, alam ko po ang halaga ng bahay sa inyo. Pero buhay po ni Tita Corazon ang nakataya dito. Pamilya po natin siya. Ang nanay ng asawa ko. Pakiusap, Nay, pumayag na po kayong ibenta ang bahay. Tumingin si Liwayway mula sa kanyang umiiyak na anak patungo sa kanyang naghihirap na manugang. Nakita niya ang isang panandaliang nangiti sa mga labi ni Mahalina bago ito muling nagtakip ng mukha para magpatuloy sa pag-iyak. Ang puso ni Liwayway ay tila pinipiga. Nasasaktan siya, hindi para sa kasinungalingang kanyang nasasaksihan, kundi para sa kanyang anak. Ang kanyang Lino na ginagamit na isang tau-tauhan sa isang masamang dula. Ngunit alam niyang kailangan niyang tapusin ang kabanatang ito. Kailangan niyang ibigay sa kanila ang kanilang inaakala na tagumpay. Huminga siya ng malalim. Tumingin siya sa mga mata ng kanyang anak. Sige na, Lino, sabi niya. Ang boses ay nanginginig ngunit may diin. Tumayo ka na riyan. Pumapayag na po kayo, Nay? Tanong ni Lino. Ang mga mata ay puno ng pag-asa. Isang matagal na katahimikan ang namagitan. Tumingin si Liwayway kay Mahalina na ngayon ay nakatingin na sa kanya. Nag-aabang. Sige, sabi ni Liwayway sa wakas. Pumapayag na ako. Pero ano po, Nay? Gawin natin sa tama, sabi ni Liwayway. Pinipilit na maging matatag. Para walang gulo, para malinaw ang lahat. Magharap tayo sa barangay. Doon natin ayusin ang lahat ng papeles. Hindi maalis ang nangiti sa mga labi ni Mahalina habang pauwi sila mula sa ospital. Sa loob ng tricycle, nakasandal ang ulo niya sa balikat ni Lino. Ngunit ang kanyang isipan ay lumilipad na. 4,000,000. Ang mga numerong yon ay paulit-ulit na umiikot sa kanyang utak na parang isang sirang plaka. 4,000,000. Ang katumbas ng lahat ng kanyang mga pangarap. Salamat, mahal. Bulong niya kay Lino. Sapat na para marinig nito. Salamat at kinumbinsi mo si nanay. Iniligtas mo ang buhay ni mama. Hinigpitan ni Lino ang yakap sa kanya. Gagawin ko ang lahat para sa'yo, para sa pamilya natin. Ngumiti si Mahalina sa dilim. Oo, Lino, sabi niya sa sarili. Gagawin mo nga ang lahat. Lalo na kung ako ang mag-uutos. Ang kondisyon ng kanyang biyenan na kailangan nilang ayusin ang lahat sa barangay ay hindi nakabawas sa kanyang tuwa. Sa katunayan, mas pabor pa ngayon sa kanya. Mas magiging opisyal, mas mabilis, walang atrasan. Ang pagsuko ng matanda ay ganap na. Kinabukasan, si Mahalina ay kumilos na parang isang general na naghahanda para sa huling hantungan ng digmaan. Siya ang unang tumawag sa kanyang ina. Ma! Success! Halos pasigaw niyang sabi sa telepono, puno ng kagalakan. Pumayag na ang matanda. Sa barangay na lang daw kami mag-uusap para sa pirmahan. Talaga, anak. Salamat sa Diyos.
Sagot ni Corazon na noong gabing iyon ay kritikal ang lagay, pero ngayon ay magaling na at kasalukuyang nanonood ng kanyang paboritong umagang teleserye. Ako nang bahala sa lahat, ma. Huwag ka nang lumabas ng bahay, ha? Baka may makakita sa'yo. Mahirap na. Manatili ka lang dyan at mag-isip ka na ng mga appliances na gusto mong bilhin. Pagkatapos noon, tinawagan niya ang kanyang pinsan na isang paralegal. Pinaliwanag niya ang sitwasyon sa isang paraan na sila ang lumalabas na biktima. Kailangan ko ng abogado. Insan, sabi niya, para lang siguraduhin na maayos ang lahat. Alam mo na, matanda na si nanay. Baka malito lang sa mga papeles. Gusto naming siguraduhin na protektado siya. Isang perpektong kasinungalingan. Mabilis niyang inayos ang lahat. Nakipag-usap siya sa barangay captain. Nagtakda ng petsa para sa kanilang pag-uusap. Naghanda na rin ang kanyang pinsan ng deed of sale. Ang kailangan na lang ay ang pirma. Sa araw ng paghaharap sa barangay, pinili ni Mahalina ang kanyang isusuot. Isang simpleng puting bestida. Gusto niyang magmukhang inosente, malinis, isang mapagmahal na manugang na napilitan lang ng sitwasyon. Siniyasat niya ang kanyang sarili sa salamin. Nag-practice siya ng ilang ekspresyon, ang malungkot na ngiti, ang mapagkumbabang tingin. Perpekto. Mahal, sabi niya kay Lino habang nag-aayos ito ng kanyang polo. Mamaya sa barangay, hayaan mo lang akong magsalita. Maging malungkot ka lang, okay? Ipakita mo sa kanilang lahat na napipilitan ka lang gawin to para sa akin. Para sa pamilya natin. Tumango si Lino. Ang mukha ay puno pa rin ng pagkakasala. Hindi pa rin ako komportable rito, Mahalina. Isipin mo na lang si Mama. Mabilis niyang sagot. Isipin mo na lang na para sa kanya to. Matatapos din to agad. Nang handa na silang umalis, nakita nilang naghihintay na sa sala ang kanyang biyenan. Nakasuot ito ng luma nitong duster. Ang parehong damit na suot nito, halos araw-araw. Mukha itong pagod at matamlay. Tumingin ito sa kanila. Isang blangkong ekspresyon ang nasa mukha. Kawawang matanda, naisip ni Mahalina. Hindi niya alam na ito na ang huling araw niya sa bahay na yan. Habang naglalakad sila, patungo sa barangay hall, isang pakiramdam ng kapangyarihan ang bumalot kay Mahalina. Ang lahat ng tao sa baryo Sinagtala ay makikita silang magkakasama. Makikita nila kung gaano sila mapagmahal na mga anak. Inaalala yan ang kanilang matandang ina. Pagdating nila sa entrance, may naabutan silang kausap si Liwayway. Isang babaeng nasa mga 40 anyos, nakasuot ng formal na damit. May dalang isang itim na portfolio. Hindi niya ito kilala. Nay, sino po siya? Tanong ni Mahalina. Bahagyang itinaas ang kilay. Tumingin si Liwayway sa kanya at sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming araw, ngumiti ito. Isang tunay, payapang ngiti. Isang nangiting nagpadala ng kakaibang kaba sa dibdib ni Mahalina. Ah, siya ba? Sagot ng matanda sa isang kalmadong boses. Isang dati ko lang kaibigan. Nabalitaan niyang may kaunting problema sa pamilya, kaya gusto niya lang akong samahan. Tiningnan ni Mahalina ang babae mula ulo hanggang paa. Mukha itong matalino at seryoso. Ngunit ipinagsawalang bahala niya ang kaba. Ano naman ang magagawa ng isang kaibigan? Ang lahat ay nakahanda na. Ang mga papeles, ang abogado, ang barangay captain. Panalo na siya. Ganoon po ba? Sige po, pumasok na po tayo. Sabi ni Mahalina. Muling ibinalik ang kanyang pekeng ngiti. Hinawakan niya ang braso ni Lino at pumasok sila sa loob ng hall na puno ng kumpiyansa. Hindi alam na ang babaeng iyon ang magiging simula ng kanyang pagbagsak. 2 araw matapos ang eksena sa ospital, habang sina Lino at Mahalina ay abala sa pag-aayos ng kanilang tagumpay, si Liwayway ay may sariling pinagkakaabalahan. Hindi siya nag-aksaya ng oras. Nang umagang yon, habang ang mag-asawa ay nasa labas para asikasuhin ang mga papeles sa barangay,
Kinuha ni Liwayway ang kanyang lumang address book. Hinanap niya ang isang pangalan na matagal na niyang hindi nakikita. Attorney Elena Reyes. Si Elena ay anak ng kanyang matalik na kaibigan noong sila'y dalaga pa. Isa na itong matagumpay na abogado ngayon, kilala sa pagtulong sa mga naaapi. Nanginginig ang kamay ni Liwayway habang tinatawagan niya ang numero. Attorney Reyes speaking. Elena? Iha, si Tita Liwayway mo ito, ang kaibigan ng nanay mo. Agad na nagbago ang formal na tono ni Elena. Tita Liwayway, kamusta na po kayo? Matagal na po tayong hindi nagkikita. Ayos lang ako, Iha. Pasensya na sa abala. Pero may kailangan sana akong itanong sa'yo. Isang bagay na napakahalaga. Sa opisina ni Elena ng hapong yon, inilatag ni Liwayway ang lahat. Ang kanyang mga hinala, ang pagbabago sa kilos ni Nalino at Mahalina, at ang pinakamahalaga sa lahat, ang maliit na voice recorder. Sa loob ng tahimik na silid, pinakinggan nilang dalawa ang malinaw na pag-uusap ng mag-asawa, ang galit, ang pagbabanta, ang buong plano. Habang nakikinig, ang kaninang palakaibigang mukha ni Attorney Reyes ay dahan-dahang naging seryoso. Ang kanyang mga mata ay nag-alab sa propesyonal na galit. Ito po ay malinaw na undue influence at posibleng coercion, tita, sabi ni Elena pagkatapos. Ang ginagawa nila ay labag sa batas. May karapatan po kayong lumaban. Hindi ko gustong ipakulong ang sarili kong anak, Elena, malungkot na sabi ni Liwayway. Gusto ko lang siyang turuan ng leksyon. Isang leksyon na hinding-hindi niya malilimutan. At higit sa lahat, gusto kong protektahan ang tahanang Dalisay. Hindi para sa akin, kundi para sa alaala ng Tito Ricardo mo. Ano po ang plano ninyo, tita? Huminga ng malalim si Liwayway. Gusto kong ibigay ang bahay, pero hindi sa kanila. Kinabukasan, sinamahan ni Attorney Reyes si Liwayway sa isang lugar na bibihira lamang niyang puntahan, ang Bahay Pag-asa, isang maliit na ampunan para sa mga ulilang bata na matatagpuan sa kabilang bayan. Pagpasok pa lang nila sa tarangkahan, sinalubong sila ng mga ngiti at tawanan ng mga bata. Ang ilan ay naglalaro ng habulan sa damuhan, ang iba ay nagbabasa sa ilalim ng isang malaking puno ng mangga. Ang lugar ay simple lamang, ngunit puno ng buhay at pag-asa. Lumapit sa kanila ang isang madreng namamahala sa ampunan, si Sister Agnes. Ipinaliwanag ni Attorney Reyes ang kanilang pakay. Habang sila'y nag-uusap, ang mga mata ni Liwayway ay nasa mga bata. Nakita niya sa kanilang mga mukha ang pangarap at ang pangangailangan ng isang tunay na tahanan. Naalala niya ang kanyang munting Lino, na nooy kasing edad lamang ng mga batang ito, masayang naglalaro sa kanilang bakuran. Ang tahanang Dalisay ay binuo para sa isang bata. Ngayon, marahil, oras na para ito'y magsilbi sa mas maraming bata. Gusto kong makita ang mga ngiting iyan sa bakuran ng bahay ko, sister. Sabi ni Liwayway, ang boses ay puno ng emosyon. Gusto kong marinig ang mga halakhak nila sa mga pasilyo kung saan lumaki ang anak ko. Sa tulong ni Attorney Reyes, mabilis na inayos ang mga papeles, isang deed of donation, isang dokumento na naglilipat ng pagmamay-ari ng ang tahanang Dalisay mula kay Liwayway patungo sa Bahay Pag-asa Foundation na magkakabisa sa oras na ito'y opisyal na matanggap ng ahensya ng gobyerno. Habang hawak niya ang ballpen para pirmahan ang dokumento, sandali siyang natigilan. Ito na yon. Ang huling habilin para sa bahay na minahal niya ng buong buhay. Isang alaala ang sumagi sa kanyang isipan, ang ngiti ng kanyang asawang, si Ricardo. Alam niyang kung nasaan man ito ngayon, sasang-ayon ito sa kanyang desisyon. Isang matatag na pirma ang kanyang iginuhit. Pag-angat niya ng kanyang ulo, isang pakiramdam ng kapayapaan ang bumalot sa kanya. Isang kapayapaang matagal na niyang hindi naramdaman. Wala na ang bigat, wala na ang sakit. Ang natira na lang
ay ang katiyakan na ginawa niya ang tama. Isang dati ko lang kaibigan, ulit niliwayway sa kanyang isipan habang pinagmamasdan niya si Mahalina na tinitingnan si Attorney Reyes mula ulo hanggang paa. Ang ngiti sa kanyang labi ay totoo. Hindi itong ngiti ng pagsuko, kundi ngiti ng isang reynang handa nang bawiin ang kanyang kaharian. Pumasok sila sa loob ng barangay hall. Naupo si Mahalina at ang kanyang abogado sa isang panig. Si Lino ay naupo sa tabi ng asawa, ang ulo ay nakayuko. Sa kabilang panig, naupo si Liwayway at sa tabi niya, si Attorney Elena Reyes na tahimik na inilabas ang mga dokumento mula sa kanyang portfolio. Ang entablado ay handa na. Ang mga manonood ay naroon at ang palabas ay malapit nang magsimula. Nagsimulang magsalita ang barangay captain. Magandang umaga po sa inyong lahat. Nandito po tayo ngayon para pakinggan ang usapin ng Pamilya Dalisay. Ang bawat segundo sa loob ng conference room ng barangay ay tila isang oras para kay Lino. Ang hangin ay mabigat, puno ng hindi masambit na mga akusasyon. Hindi niya kayang salubungin ang tinginin ng kanyang ina. Mula nang pumasok sila, ipinako na niya ang kanyang mga mata sa ibabaw ng mahabang lamesang kahoy, pinagmamasdan ng mga guhit nito na parabang doon nakasulat ang kanyang kapalaran. Pinagpapawisan ang kanyang mga kamay. Sa ilalim ng mesa, naramdaman niya ang kamay ni Mahalina na humawak sa kanya. Isang haplos na dapat sana'y magbibigay ng lakas. Ngunit para sa kanya, ito'y isang tanikalang humihila sa kanya palalim. Nagsimulang magsalita ang abogado ni Mahalina, isang lalaking magaling magsalita at may kumpiyansa sa sarili. Ang bawat salita nito ay tila isang perpektong pag-arte. Kapitan, mga kagawad, simula nito. Nandito po kami ngayon, hindi para manggulo, kundi para humingi ng pangunawa. Ang aking mga kliyente, sina Ginoo at Ginang Soliman, ay mga mabubuting anak. Ngunit sila po ay nasa isang sitwasyon na hindi nila inaasahan. Ang ina po ni Ginang Soliman ay nasa bingit ng kamatayan at ang tanging pag-asa po nila ay ang kabutihang loob ng kanilang ina, si Ginang Liwayway Dalisay. Habang nagsasalita ang abogado, pasulyap-sulyap si Lino sa kanyang ina. Nakaupo ito ng tuwid, kalmado at tahimik. Sa tabi nito ay ang babaeng kaibigan nito na seryosong nakikinig at paminsan-minsay may isinusulat sa isang maliit na kwaderno. Ang kapayapaan sa mukha ng kanyang ina ang mas lalong nagpabigat sa kanyang dibdib. Bakit hindi ito mukhang natatalo? Bakit hindi ito mukhang nasasaktan? Sunod na pinagsalita ng kapitan si Mahalina. At dito, nagsimula ang pinakamahusay na pag-arte na napanood ni Lino sa buong buhay niya. Kapitan, simula ni Mahalina, ang boses ay basag at puno ng hikbi. Mahal na mahal ko po si Nanay Liwayway. Siya na po ang itinuring kong pangalawang ina. Hinding-hindi ko po gustong dumating sa puntong ito. Huminto siya, pinunasan ng mga pekeng luha. Pero, ang nanay ko po, ang sarili kong ina. Nag-aagaw buhay po siya. Tumingin si Mahalina sa mga kagawad. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsamo. Ang hinihiling lang po namin ay pagkakataon. Pagkakataong madugtungan pa ang buhay niya. Ang bahay po, isang bagay lang po yan. Pero ang buhay po, hindi na mapapalitan. Alam ko pong masakit para kay nanay na isuko ang tahanang Dalisay. Pero sana po maisip niya na para din po ito sa pamilya. Ang husay ni Mahalina ay hindi maikakaila. Ang mga opisyal ng barangay ay nagsimulang magtinginan. Mga mukha nila'y puno ng awa at simpatya para sa kanya. Kahit si Lino, sa isang sandali, ay halos maniwala na sa sarili nilang kasinungalingan. Ito ang tama. Para ito sa pamilya. Paulit-ulit niyang sinasabi iyon sa kanyang isipan. Ginoong Lino Soliman. Tawag ng kapitan.
Ikaw, bilang kaisa-isang anak, ano ang masasabi mo? Nanginginig na tumayo si Lino. Ang lahat ng mga mata ay nakatuon sa kanya. Pinilit niyang tumingin sa direksyon ng kanyang ina, ngunit sa sahig lamang siya nakatingin. Ano po? Simulanin niya. Ang lalamunan ay tila may bumabara. Mahal ko po ang nanay ko. Higit kanino man. Ang bahay na yan. Lahat po ng alaala ko. Nandoon po. Masakit po sa akin na isipin na mawawala yon. Huminga siya ng malalim. Inipon ang lahat ng lakas ng loob na natitira. Pero may sarili na po akong pamilya. May asawa po ako na kailangan kong alagaan at protektahan. Kung ang pagsasakripisyo po ng bahay na yon ang kapalit ng buhay ng nanay niya. Bilang isang asawa, bilang isang lalaki, wala po akong pagpipilian. Pagkaupo niya, muling hinawakan ni Mahalina ang kanyang kamay. Mas mahigpit ngayon, isang senyales ng pag-aproba. Pakiramdam ni Lino ay naibenta na niya ang kanyang kaluluwa. Ang momentum ay nasa kanila. Malinaw na. Ang lahat sa silid ay kumbinsido na sila ang nasa tama. Isang mag-asawang desperado na iligtas ang kanilang pamilya. Tumingin ang barangay captain kay Liwayway na nanatiling tahimik sa buong proseso. Ang boses ng kapitan ay malumanay, puno ng pag-unawa. Ginang Dalisay, sabi nito, narinig na po natin ang lahat. Isang napakabigat na sitwasyon. Nauunawaan po namin ang pagmamahal ninyo sa inyong tahanan. Ngunit narinig niyo rin po ang inyong anak. Handa po ba kayong pagbigyan ng kanilang kahilingan? Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa silid. Ang lahat ay naghihintay sa kanyang sagot. Dahan-dahang itinuon ni Liwayway ang kanyang paningin mula sa kapitan patungo kay Mahalina. Pagkatapos ay tumingin siya sa kanyang anak na si Lino, na sa wakas ay nag-angat ng tingin. Isang maliit, halos hindi mapansing na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Liwayway. Isang nangiting payapa, ngunit may talim. Opo, kapitan, sabi niya sa isang boses na malinaw at matatag, na umaling-awngaw sa buong silid. Mayroon po akong ilang bagay na gustong sabihin. Huminto siya sandali. Hinayaan ang tensyon na tumaas. At mayroon din po akong isang bagay na gusto kong iparinig sa inyong lahat. Ang ngiti sa mukha ni Liwayway ay hindi nawala. Dahan-dahan siyang tumayo. Ang kanyang tindig ay puno ng dignidad na kabaligtaran ng kanyang itsurang pagod. Inayos niya ang kanyang duster, isang simpleng kilos na tila nagbigay sa kanya ng kakaibang lakas. Salamat po, kapitan, sa pagkakataong ito. Simula niya siya. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit matatag. Narinig ko po ang lahat ng sinabi ng aking manugang na si Mahalina at ng aking anak na si Lino. Naramdaman ko po ang kanilang pag-aalala at pagmamahal. May diin sa huling dalawang salita. Isang bagay na napansin ni Mahalina. Ang nangiti sa mukha ni Mahalina ay nagsimulang maglaho, napalitan ng pagtataka. Totoo po ang sinabi nila. Pagpapatuloy ni Liwayway, ang tahanang Dalisay ay napakahalaga sa akin. Bawat sulok po niyan ay mayroong alaala ng aking asawa. Kaya naman po, nitong mga nakaraang araw, mataman ko pong pinag-isipan kung ano ang pinakamabuting gawin para sa tahanang iyon. Isang bagay na magbibigay parangal sa mga alaala ni Ricardo. Tumingin siya ng diretso kay Lino. At napagdesisyonan ko na po, anak, na oras na para ang bahay na yon ay muling mapuno ng tawanan ng mga bata. Isang nangiti ng tagumpay ang sumilay sa labi ni Mahalina. Naririnig niyo po yon, kapitan? Pumapayag na po si nanay. Hindi. Simpleng sagot ni Liwayway. Ang isang salitang yon ay tila isang malakas na sampal na nagpatahimik sa buong silid. Ano pong ibig niyong sabihin? Naguguluhang tanong ni Lino. Sa isang senyas mula kay Liwayway, tumayo si Attorney Elena Reyes.
Inilapag nito sa mesa ang isang folder. Ako po si Attorney Elena Reyes, ang legal counsel ni Ginang Liwayway Dalisay. Formal na pahayag nito at nais ko pong ipaalam sa lahat na noong 1 linggo pa, ang aking kliyente ay legal na isinalin ang pagmamay-ari ng ari-arian na kilala bilang ang Tahanang Dalisay. Ano? Halos sabay na sigaw ni Nalino at Mahalina. Isinalin kanino? Galit na tanong ng abogado ni Mahale. Binuksan ni Attorney Reyes ang folder at ipinakita ang dokumento sa kapitan. Ang Tahanang Dalisay ay opisyal ng na-donate at naipangalan sa Bahay Pag-asa Foundation, isang ampunan para sa mga ulila. Ang bahay na yon ay hindi na pag-aari ng aking kliyente. Ito ay pag-aari na ng mga bata. Ang reaksyon ay agaran at marahas. Hindi maaari yan, sigaw ni Mahalina. Tuluyan nang nawala ang kanyang pagkukunwari. Tumayo siya, ang kanyang mukha ay puno ng galit. Nababaliw na siya. Matanda na siya at ulyanin. Hindi dapat kilalanin ang dokumentong yan. Pinipilit niya lang kaming saktan. Tumingin siya sa kapitan. Kapitan, hindi niyo po ba nakikita? Ito ay gawa ng isang matandang hindi na alam ang kanyang ginagawa. Si Lino ay natulala, hindi makapagsalita. Ang kanyang mundo ay gumuho sa isang iglap. Tumingin siya mula sa galit na asawa patungo sa kanyang kalmadong ina. Ulyanin? Tanong ni Liwayway. Ang boses ay malamig na parang yelo. Iyan ba talaga ang tingin mo sa akin, Mahalina? Oo, at papatunayan namin yan sa korte. Siguro nga, sagot ni Liwayway. Pero bago tayo umabot doon, may gusto muna akong iparinig sa inyo para malaman natin kung sino talaga ang kailangang patunayan ng kanyang sarili. Mula sa bulsa ng kanyang duster, dahan-dahan niyang inilabas ang maliit na itim na voice recorder. Inilapag niya ito sa gitna ng mesa. Ang lahat ng mata ay napako sa maliit na bagay na yon. Ano yan? Tanong ni Mahalina. Ngunit may takot na sa kanyang boses. Hindi sumagot si Liwayway. Pinindot niya lang ang pulang buton. Boses ni Mahalina. Oo naman, May. Huwag kang mag-alala. Malambot na ang puso ng matandang yon at medyo ulyanin na. Konting-konti na lang. Bibigay na rin yon. Malapit na nating makuha ang bahay. Ang mukha ni Mahalina ay biglang namutla na parang papel. Tumingin siya kay Lino na ngayon ay nakatingin sa kanya nang may pagka-horror. Ngunit hindi pa tapos si Liwayway. Boses ni Mahalina. Pagod na ako sa kahirapan na to. Kung hindi mo kaya, ako mismo ang gagawa ng paraan. Boses ni Lino. Hindi ko kayang ipilit si Nanay Mahalina. Bahay niya yon. Boses ni Mahalina. Bahay niya? Lino, pamilya tayo. Anong silbi ng bahay na yan? Kung mamamatay naman ang nanay ko dahil sa wala tayong pera? Sunod-sunod. Malinaw. Walang duda. Bawat kasinungalingan, bawat manipulasyon ay nakarehistro sa tape na yon. Ang huling bahagi ng recording ang pinakamatindi. Ito ang pag-uusap nila sa ospital habang si Liwayway ay natutulog sa upuan. Boses ni Mahalina. Ang galing umarte ni Mama. No? At itong si Lino, iyak ng iyak. Konting drama pa, pirma na to. Sigurado na ang 4 milyon natin. Ang katahimikan sa silid ay nakakabingi. Ang abogado ni Mahalina ay napanganga, hindi makapaniwala. Ang mga kagawad ay nakatingin kay Mahalina nang may pandidiri. Pero ang pinakamasakit na reaksyon ay mula kay Lino. Dahan-dahan niyang binitiwan ang kamay ni Mahalina na para bang ito'y isang nagbabagang bakal. Tumingin siya sa asawa, ang kanyang mga mata ay puno ng sakit, pagtataksil, at isang dahan-dahang namumuong galit. Pinatay ni Liwayway ang recorder. Tumingin siya sa barangay captain. Kapitan, sabi niya, ang kanyang boses ay muling naging boses ng isang simpleng matanda. Sa tingin niyo po ba, gawa pa rin yan ng isang ulyanin? Walang makasagot. Si Mahalina ay nakatayo, nanginginig. Walang salitang lumalabas sa kanyang bibig.
Ang kanyang perpektong mundo ay nabasag sa libu-libong piraso sa loob lamang ng ilang minuto. Dinampot ng kapitan ang kanyang gavel at malakas itong ipinukpok na sa mesa. "Hindi ka panipaniwala," sabi nito. Ang boses ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Isang hatol na mas matindi pa kaysa sa anumang desisyon ng korte. Ito ay isang panloloko. Ang tunog ng gavel ng kapitan ay tila isang putok ng baril sa pandinig ni Lino. Ngunit ang mas nakakabingi pa ay ang katahimikan na sumunod dito. Isang katahimikang puno ng paghusga. Ang mga mata ng lahat ay hindi na nakatingin sa kanyang ina, kundi sa kanila. Kay Mahalina at sa kanya. Ang kaninang awa ay napalitan ng pandidiri. Ang simpatsya ay naging pagkutya. Hindi totoo yan. Ang unang salitang namutawi sa bibig ni Mahalina, ngunit ang kanyang boses ay mahina at walang lakas. Edited yan. Sinisiraan niya lang kami. Ngunit wala nang naniwala pa. Maging ang sarili niyang abogado ay dahan-dahang lumayo sa kanya na para bang isa siyang nakakahawang sakit. "Lumabas na kayo!" sigaw ng kapitan. Ang mukha ay puno ng galit. "Wala na kayong dapat sabihin dito. Ito ay isang kahihiyan." Nagsimulang magbulungan ang mga tao. Ang bawat bulong ay isang karayom na tumutusok sa pagkatao ni Lino. Naramdaman niya ang pag-init ng kanyang mukha, ang pamumula ng kanyang mga tainga. Gusto niyang magpalamon sa lupa. Nanginig ang mga tuhod ni Mahalina. Tumingin siya kay Lino. Ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa, naghahanap ng kakampi. "Lino! Mahal, maniwala ka sa akin." Ngunit ang nakita ni Lino sa mukha ng kanyang asawa ay hindi na ang babaeng minahal niya. Ang nakita niya ay isang estranghera, isang babaeng puno ng kasinungalingan, isang arkitekto ng kanilang pagbagsak. Ang lahat ng pagmamahal na naramdaman niya ay biglang napalitan ng isang mapait na lasa ng pagtataksil. "Huwag!" bulong ni Lino, umiling-iling. "Huwag mo akong hawakan." Ang pagtanggi na yon, ang huling dagok para kay Mahalina. Ang kanyang pag-asa ay tuluyan ng gumuho. Sa gitna ng kahihiyan, wala na siyang ibang nagawa, kundi ang tumakbo. Itinulak niya ang mga upuan na nakaharang sa kanyang daan at kumaripas ng takbo palabas ng barangay hall, palayo sa mga matang mapanghusga. "Mahalina!" tinawag siya ni Lino, hindi dahil sa pag-aalala, kundi dahil sa isang biglaang pangangailangan na humingi ng paliwanag. Ngunit huli na ang lahat. Nawala na ito sa paningin niya. Naiwan siyang nakatayo sa gitna ng silid. Nang lumingon siya, hinanap ng kanyang mga mata ang kanyang ina. Nakita niya itong papalabas na rin ng silid. Inaalalayan ng abogadong si Elena Reyes. Hindi ito lumingon. Hindi man lang ito sumulyap sa kanyang direksyon. Ang likod ng kanyang ina, napapalayo, ay ang pinakamasakit na larawang nakita niya sa buong buhay niya. Iyon ang likod ng isang taong tuluyan nang isinuko ang kanyang anak. "Nay!" bulong niya, ngunit ang kanyang boses ay nalunod sa ingay. Isa-isang umalis ang mga tao. Iniiwasan siyang tingnan na para bang ang kanyang pagkakasala ay nakakahawa. Naiwan siyang mag-isa sa silid, kasama lamang ang kanyang abogado na hindi alam ang sasabihin. Hindi niya alam kung paano siya nakauwi. Ang alam lang niya ay naglalakad siya sa mga kalsada ng baryo Sinagtala na parang isang multo. Ang bawat bintanang nadadaanan niya ay tila may mga matang nakatingin sa kanya. Ang bawat taong nakakasalubong gayayuwuban niya ay tila may ibinubulong tungkol sa kanya. Ang baryong minsan ay kanyang paraiso ay naging kanyang personal na impyerno. Pagdating niya sa kanilang inuupahang apartment, ang pinto ay nakabukas ng bahagya. Pumasok siya, umaasang nandoon si Mahalina, handa nang magpaliwanag. Ngunit ang apartment ay halos walang laman na. Ang mga damit ni Mahalina ay wala na sa aparador. Ang mga alahas at bag na ipinundar nito
mula sa kanilang savings ay wala na. Ang mga gamit na binili nila para sa kanilang pamilya ay wala na. Ang tanging naiwan ay ang mga gamit niya at ang isang malaking kahungkagan sa buong paligid. Sa ibabaw ng maliit na mesa sa kusina, nakita niya ang singsing na ibinigay niya kay Mahalina noong sila'y ikinasal. Isang simpleng gintong singsing na isinangla pa niya ang kanyang sahod para mabili. Sa ilalim nito ay isang maliit na papel. Patawad. Isang salita. Iyon lang. Napatingin si Lino sa paligid. Ang lahat ng pinaghirapan niya, ang lahat ng isinakripisyo niya, ang kanyang dangal, ang pagmamahal ng kanyang ina, ang kanilang kinabukasan, ay nawala para sa isang babaeng iniwan lamang siya, kasama ang isang salitang walang kwenta. Ang kanyang mga binti ay biglang nanghina. Napaluhod siya sa sahig. Doon, sa gitna ng kanilang basag na tahanan, sa gitna ng kanyang basag na mga pangarap, humagulgol si Lino. Umiyak siya na parang isang bata. Isang batang naligaw. Isang batang nagsisisi. Isang batang tuluyan nang nawala ang lahat. Ilang buwan na ang lumipas. Ang tahanang Dalisay ay hindi natahimik. Ito'y puno na ng ingay. Ang pinakamatamis na ingay na naririnig ni Liwayway sa loob ng mahabang panahon. Ito ang ingay ng mga halakhak ng bata. Ang tunog ng mga maliliit na paang naghahabulan sa damuhan. Ang mga boses na kumakanta ng mga awiting pambata. Sa gilid ng hardin, sa parehong lugar kung saan dati siyang nagmumuni-muni, nakaupo si Liwayway sa isang silyang yantok. Ngayon, hindi na siya nag-iisa. Sa kanyang kandungan ay may isang batang babae na mga 6 na taong gulang, seryosong nakikinig habang binabasahan niya ito ng isang kwentong pambata. At namuhay sila ng maligaya magpakailanman. Basa ni Liwayway, isinasara ang libro. Talaga po, Lola Wayway? Tanong ng bata, ang mga matay bilog at puno ng pagkamangha. Happy ending po talaga. Ngumiti si Liwayway at hinaplos ang buhok ng bata. Oo, iha. Dahil sa huli, ang kabutihan ay laging nananalo. Ang tahanang Dalisay ay opisyal ng naging tahanang Dalisay, bahay pag-asa. Ang mga dating silid ay naging mga dormitoryo. Ang malawak na sala ay naging isang silid-aralan at palaruan. At si Liwayway, bilang donor, ay binigyan ng isang maliit, ngunit komportableng silid sa gilid ng bahay, kung saan mayroon siyang sariling hardin ng mga rosas. Hindi na niya pag-aari ang bahay, ngunit sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, naramdaman niyang tunay siyang nasa tahanan. Siya ang naging Lola Wayway ng lahat. Sa umaga, tinutulungan niya ang mga bata sa kanilang paghahalaman. Sa hapon, binabasahan niya sila ng mga kwento. Ang kanyang mga araw ay puno ng layunin. Ang kalungkutan na minsan ay bumalot sa kanyang puso ay napalitan ng dalisay na pagmamahal. Isang pagmamahal na ibinibigay at tinatanggap ng walang anumang kondisyon. Isang hapon, habang nagdidilig siya ng kanyang mga rosas, lumapit si Sister Agnes. May dalang isang sobre. May sulat po kayo, Aling Liwayway. Kinabahan si Liwayway. Kilala niya ang sulat kamay sa labas ng sobre. Galing ito kay Lino. Ito ang unang pagkakataon na sinubukan nitong makipag-ugnayan sa kanya mula noong araw na yon sa barangay. Pumasok siya sa kanyang silid at naupo sa gilid ng kama. Dahan-dahan niyang binuksan ang liham. Nanay, hindi ko po alam kung paano sisimulan ito at hindi ko rin po alam kung babasahin niyo pa ito. Walang araw na hindi ko po pinagsisisihan ang lahat ng nagawa ko, ang kahinaan ko, ang katangahan ko, ang pagiging bulag ko. Iniwan na po ako ni Mahalina. Nalaman ko na lang po na umalis na siya ng bansa. Ako naman po ay nagsisimula ulit. Nagtatrabaho po ako ngayon sa isang construction site sa Maynila. Mahirap po,
pero nararapat lang po ito sa akin. Hindi po ako humihingi ng tawad, Nay, dahil alam ko pong hindi pa ako karapat-dapat. Sumusulat lang po ako para sabihin na, sana, sana po masaya na kayo ngayon at sana, balang araw, mapatawad ko po ang sarili ko. Nagmamahal, ang iyong anak. Lino-tinupi ni Liwayway ang sulat. Wala ng luha, wala ng galit. Ang nararamdaman na lang niya ay isang malalim na awa para sa isang anak na naligaw ng landas. Inilagay niya ang sulat sa loob ng isang kahon kasama ng mga lumang litrato. Marahil balang araw, handa na siyang sagutin ito. Ngunit hindi pa ngayon. Lumabas siya ng kanyang silid at bumalik sa hardin. Ang papalubog na araw ay nagbibigay ng isang ginintuang kulay sa buong paligid. Mula sa malaking bahay, narinig niya ang mga bata na nagdarasal bago maghapunan. Lumapit sa kanya si Sister Agnes. Napag-isipan niyo na po ba ang alok ng foundation, Aling Liwayway? Pwede po nilang ipangalan sa inyo ang buong institusyon. Umiling si Liwayway, isang payapang ngiti ang nasa kanyang mga labi. Huwag na po, sister. Ayos na po ang tahanang Dalisay. Dahil ang pangalang iyan ay hindi tungkol sa akin. Ito ay tungkol sa kadalisayan ng puso. Isang bagay na natutunan kong muli dito kasama ng mga batang ito. Tumingin siya sa bahay na minsan ay halos mawala sa kanya. Ngayon, ito'y mas matatag, mas makabuluhan. Ito ay hindi na lamang isang bahay na gawa sa kahoy at bato. Ito ay isang tahanan. Isang tahanan para sa mga nangangailangan ng pag-asa. Pinanood niya ang paglubog ng araw at sa kanyang puso, alam niyang isang bagong liwayway ang naghihintay para sa kanya kinabukasan. Isang liwayway na puno ng kapayapaan, pag-asa, at walang katapusang pagmamahal. At dito po nagtatapos ang ating kwento. Isang kwentong nagpapatunay na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa ingay ng paninindigan, kundi sa tahimik na paggawa ng tama. Ang aral na iniiwan sa atin ng buhay ni Aling Liwayway ay ang kahalagahan ng dignidad at pagpapatawad. Hindi lamang pagpapatawad sa iba, kundi pati na rin sa ating mga sarili. Ipinakita niya na kahit gaano pa kadilim ang gabi ng pagtataksil, laging may pag-asang dala ang isang bagong liwayway. Maraming pong salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay. Sana po ay nasiyahan at may napulot kayong aral sa kwento natin ngayong araw. Ano po ang masasabi ninyo sa naging desisyon ni Aling Liwayway? At anong klaseng kwento naman po ang gusto ninyong marinig sa susunod? I-comment lamang po sa ibaba. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click niyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli, Kwento Audio.